we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Panluloob ng 3 kabataan sa compound ng isang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Sapul sa CCTV. 52 anyos na padre de pamilya. Patay matapos barilin ng mga nanloob sa kanilang bahay sa Pazurubio, Pangasinan. Pasintabi po, ilang residente ng Barangay 4, Dagupan City, inirereklamo ang mga pet owner na nagpapadumi ng kanilang alaga sa gilid ng kalsada. At pritong sa lagubang o abal-abal ng mga Ilocano. Pinagkakakitaan ng isang negosyante sa Dingras, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Sa poll sa CCTV ang panloloob ng 3 kabataan sa isang compound sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Kita sa CCTV footage na ito nakuha sa Sitio Bacayao, Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan, ang panloloob ng 3 lalaki. Nagtulungan ang 2 para maabot ang bintana ng isang bahay. Makikita rin sa video na tila may sinusungkit mula sa bintana ang mga kawatan. Nagtago sa likod ng sasakyan ang mga kawatan nang magising ang isang residente. Napansin ko may nagtatago rito. So pinuntahan ko. Pagdating ko 3 sila eh. So yung isa around 25, then yung 2 nag-range sila ng 13 to 15 years old. So tinanong ko anong ginagawa nila doon. Parang nagtatawanan lang. Tapos after nun, pagkatalikod ko, nagtakbuhan na sila. Hindi lang daw ito ang unang beses na may nakawan sa sitio. Nitong nakarang linggo, niloban ng isang paupahang bahay kung saan kabilang sa natangay ng suspect ang pera, cellphone at laptop. Ikinaaalarma ng mga residente ang sunod-sunod na nakawan sa sitio. Isinisisi nila ito sa kakulangan ng street light. Natakot na po kasi nung napanood namin yung CCTV, talagang tumingin na talaga siya sa loob eh. Buti na lang po may nakakita talaga. Maimbing po talaga tulog namin. Ayon sa isang kagawad ng barangay, isa sa kanilang priority project ang pagkakabit ng karagdagang CCTV camera at solar lights. Na-approve na yung budget ng munisipyo, approve na rin yung budget ng barangay. Kaya ongoing na yung project namin na magagawa namin na CCTV at saka solar. Para iwas naman po sa akyat bahay, siguro din po na yung mga tahanan ay nakapadlock kung kayo po ay aalis. At kung kayo po ay nasa loob pa rin ng yung tahanan, siguro din po na yung gate ay nakalock din po. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, bangkay ng naagnas na lalaki natagpuan palutang-lutang sa dagat ng Santiago, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando. Naaagnas na ng matagpuan ng 2 mangingisda ang bangkay ng lalaki sa karagatan na tinatayang 6 na milya ang layo mula sa shoreline ng Santiago, Ilocos Sur. Sa tulong ng autoridad, na-retrieve ang bangkay na nasa state of decomposition na. As of now, wala pa kasing nag-claim at wala pa kasing nai-report na missing. Dinala sa punerarya ang bangkay na planong isailalim ng PNP sa eksaminasyon. Sa Pampanga, patay na nang matagpuan ang 2 taong gulang na batang babae sa Barangay San Pedro, Florida Blanca. 3 araw nang naiulat na nawawala ang bata pagkatapos habulin ang ama na papasok na sa trabaho. Narinig niyo po yung motor ko, tumakbo parang sumunod sa akin. Tapos parang sumunod po sa akin. Okay. Yung ano niya po, yung daanan po, at saka yung dinaan niya, ibang way. Dumoretso siya, ako lumipo po ako. Tapos pag-uwi ko, tinanong ko kay mother, nasaan yung panganay ko si JT. Kanina pa hinahanap, sabi niya po.
Sa search and rescue operation na isinagawa ng Florida Blanca MDRRMO, natagpuan ang bata 1.5 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Isa sa tinitignang anggulo ng kapulisan ang posibleng pagkahulog ng bata sa patubig sa palayan. Maaaring natulas o naglaro sa nasanding irrigation canal. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Araw ng pagtatapos ng mga learners sa mga public elementary and high school itinakda na sa May 29 hanggang 31. Alamin natin ang detalye sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, ngayon pa lang binabati na natin ng congratulations ang lahat ng mga magsisipagtapos maging mga magulang at mga guro. Nakatakda sa May 29 hanggang 31 ang moving up at graduation ceremony ng mga learners sa mga pampublikong elementarya at sekundarya sa bansa. Kabilang sa mga nagsasanay sa pagtatapos ang North Central Elementary School sa Dagupan City. 163 ang kindergarten at 167 naman ang learners na magtatapos sa grade 6. Nag-call kami ng meeting ng PTA at hinayaan namin silang mag-usap-usap kung ano ang ikabubuti ng graduation ng kanilang mga anak with the supervision of myself and the advisors. Kabilang sa mga gagraduate si Princess na pagkasunduan daw na puting bestida ang isusuot ng mga babaeng magtatapos. Kasi po yung lahat po ng namin dito na pag-aral, lilipat na po kami sa level 2 ng po namin. Kaya yun po, excited po kami mag-graduation. Ang mga paaralan sa Rehiyon 1 piniling face-to-face ang graduation ceremony. Ikinonsidera rin ang maagang oras ng seremonya para makaiwas sa init ng panahon. Base sa panuntunan ng DepEd, dapat simple pero makabuluhan ang moving up at graduation ceremony. Mahigpit din na ipinatutupad ang no solicitation at no contribution policy sa mga learner. Pero depende pa rin daw ito kung may pag-uusap ang mga guro, magulang at learner. Yung punto na gagamitin po rito ay manggagaling ma'am sa school's maintenance and other operating expenses, o ito yung tinatawag po natin na MOOE. At ang mga detect personnel po ay hindi po pwede o hindi po pinapayagan na mangolekta of any kind of contribution or fee para po sa mga graduation and moving up ceremonies po ma'am. Nagiging valid naman ang pagbabago sa panuntunan ng DepEd kapag sumailalim ito sa konsultasyon o PTA meeting. Samantala, pinili naman ang mga oras sa umaga at hapon na hindi mataas ang heat index para nga sa selebrasyon. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa Dagupan City, nanlulumo ang isang lolo na balut vendor matapos siyang bayaran ng customer ng play money. May detalye si Russell Simorio, exclusive. Labis ang panlulumo ng 72 anyos na lolo na si Sunny Soriano matapos siyang bayaran ng play money ng isang customer na bumili ng kanyang panindang balut. Nabentahan niya ang hindi pa nakikilalang lalaki sa may plaza sa Dagupan City. 3 balut daw ang binili sa kanya. Binayaran siya ng 1,000 peso bill. Sinuklian niya ng 925 pesos. Pero huli na nang malamang play money pala ang ibinayad na 1,000 pesos sa kanya. Binigay yung 1,000, tapos sabi ko, baka pag-i-joke ako. Sabi, hindi po, sabi niya. Sinukyan ko pa 925. Pag malilimit ako kinabukasan, pinbigay ko sa pamangking ko, piki pala. Masakit para kay Lolo Sunny ang nangyari, lalo't mag-isa niyang itinataguyod ang 8 anak at bahagi ng kinikita sa pagtitinda ng balut. Ipinambibili niya ng kanyang gamot. Manginain din ako talaga. Wala na akong magagawa. Ikinumpara sa tunay na pera ang play money na ibinayad ng suspect. Halos magkahalintulad lang ito mula sa kulay, laki at disenyo. Nung magre-remit na sila, nung chinek po namin yung pera nila, peke po pala kasi may nakalagay din na play money. Hindi na po napansin nung lolo ko kasi gabi na po nun. Ayon sa pulisya, posibleng punterya ng mga kawatan ang mga senior citizen. Kung may mga kahinahinala na nakikita ka na malapit sa iyo, huwag ka nang magkatubili na gawin pumunta ka agad sa ating impilan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio,
One North Central Luzon. Bitbit ang mga walis at ilang pang gamit sa paglilinis, maagang sinuyod ng mga opisyal ng barangay ang mga sityo sa Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Tinanggal ang mga basurang nakabara sa mga drainage system na bahagi rin ng flood mitigation program. Pinalipat din ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kwento ng mga residente, matagal na problema sa barangay ang masikip na kalsada dahil sa illegal parking at gamit ng mismong mga residente na nakaharang sa kalsada. Andito kami ngayon para unang-una yung kalinisan, tapos sinabay na rin namin yung road clearing dito sa aming barangay para lumuwag yung daan. Samantala, pritong salagubang o abal-abal ng mga Ilocano pinagkakakitaan ng mag-asawa sa Dingras, Ilocos Norte. Silipin sa report ni Gab de Luna. Tuwing tag-ulan, nagsisilabasan ng mga June beetle o abal-abal sa Ilocano. Isa itong uri ng insekto na matatagpuan sa lupa o mga puno at karaniwang makikita tuwing dapit hapon. Sa Dingras, Ilocos Norte, pinagkakakitaan ng salagubang ng mag-asawang Marcon at Lizelle. Tinesting lang kasi namin, ma'am, na ibenta. Marami palang bumibili, ma'am. Kaya yun, tuloy. At naalakon, guys! Sila mismo ang nagbubungkal ng lupa para manghuli ng salagubang. Pwede ring gumamit ng imod o isang uri ng dahon na nilalapitan ng mga salagubang. Malapit sa bukid daw nila karaniwang nahuhuli ang mga salagubang na iniipon nila sa lata. Ibinahagi naman ng mag-asawa ang recipe nito na patok daw sa kanilang mga customer. Unang hinuhugasan ng mga salagubang, saka ito piprituhin sa mantika. Dadagdagan ng pampalasa tulad ng bawang, seasoning, suka at asin. Konti lang kasi yung abal-abal ngayon, kaya mabilis maubos, ma'am. Ang laging bumibili niya mga yan, ma'am, yung mga galing sa ibang bansa, ma'am. Natayo pa kami dito. Sa maliit nilang tindahan na ibebenta nila ang salagubang sa halagang 800 pesos per kilo. Gab de Luna, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. 52 anyos na padre de pamilya patay matapos barilin ng mga nanloob sa kanilang bahay sa Pusurubio, Pangasinan. Tutukan sa report. Patay ang padre de pamilyang si Jovilio Hasmin, 52 anyos, matapos siyang barilin ng mga nanloob sa kanilang bahay sa Barangay Nama, Pusurubio, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nasa garahe ang dalawang anak ng biktima nang biglang pumasok ang tatlong hindi pa nakikilalang lalaki. Sumigaw yung mga bata at humingi ng spulo at saka namang lumabas yung kanilang father. Anong i-approach yung father yung mga biktima ay bigla na narabang binaril yung ating biktima. Tinamaan sa ulo ang biktima. Tumakas ang tatlong suspect matapos ang pamamaril. Dalawang cellphone ang kanilang tinangay. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya ng biktima. Pero nananawagan sila ng hustisya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para mahuli ang mga suspect. Naghahanap na rin ang mga CCTV footage sa mga dinaanan ng mga suspect na makatutulong sa insidente. Sa ngayon po ay nag-ipag-ugnayan sa ating mga mamamayan na kung sakali man na may nakakita o magbigay alam kagad sa ating himpilan ng pulisya at mabigay po natin ang tamang hustisya po sa biktima po. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sa ibang balita, presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Pangasinan tumaas ng hanggang sa 20 pesos kada kilo. Sundan sa report. Naglalaro sa 100 hanggang 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng pula at puting sibuyas sa Calasiao Public Market. Mataas ito ng 10 hanggang 20 piso kumpara sa dating presyo nito noong nakarang linggo. Ayon sa mga tindera, galing sa mga storage facility ang ibinabagsak na supply ng sibuyas sa pamilihan. Medyo mura noon, pero ngayon medyo tumataas na kasi umuulan na kasi. Kaya medyo tumataas na ngayon. Kasi nag-ano na yan, nilalagay sa storage ba yun? Walang problema sa supply ng sibuyas.
Batay sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura, sapat umano ang nakaimbak na sibuyas sa mga storage facility dahil sa dami ng naani ng mga magsasaka. Nasa 25 hanggang 33 pesos ang cold storage price ng sibuyas. Inaasahang magtatagal ang lokal na supply hanggang Agosto. May natamaan pero maliit lang. Diba? Yung total harvest mas malaki pa rin. So yung supply natin will last up to August. Pinalawig pa ng Agriculture Department ang ban sa pag-aangkat ng sibuyas hanggang Hulyo. Paraan ito para makontrol ang presyo. Saka lamang ibabalik ang importasyon sa sibuyas kung magkukulang ng supply nito sa merkado. Hindi kailangan pa magpasok. Yung pula naman up to November pa. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Malaking problema naman ng mga residente ang mabilis na pag-apaw ng tubig sa creek sa isang barangay sa Dingras, Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab De Luna. May pangamba ang ilang residente sa Barangay Barespes, Dingras, Ilocos Norte ngayong papalapit ang tag-ulan. Mabilis daw kasing umapaw ang tubig sa kalapit na creek na nagdudulot ng pagbaha sa kanilang mga bahay. 3 taon na raw nila itong iniinda dahil hindi maayos ang daluyan ng tubig. Kaunting ulan lang daw kasi. Kinakailangan na nilang ilikas ang mga alagang hayop malapit sa creek. Dahilan para muling dumulog ang mga residente sa lokal na pamahalaan. Agad namang nagsagawa ng assessment ang LGU sa mga apektadong kabahayan. Palaos ti panagyaman mi unay ti adota. Barang no di kami to kumamalaylayos dito yan. Halos nasa 2 metro na lang ang layo ng creek sa mga bahay. Kaya umaasa ang mga residente na agad matapos ang proyekto bago ang tag-ulan. Na nasabi sa akin, kaya agad-agad pinagawa ko na at hoping na matatapos hanggang 1 month. At kausap ko na rin si Abu Kapitan kaninang umaga na pag nandito na po yung bakbo, tulungan na lang dun sa pag-divert ng tubig para tuloy-tuloy po yung trabaho at sana walang malakas na ulan para hindi sila maantala. Umpisahan ng Municipal Engineering Office ang pagsasaayos ng creek at kalapit nitong dike ngayong linggo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Sa huling tala ng Department of Agriculture, lumobo na sa 9.5 billion pesos ang danyo sa agrikultura sa bansa bunsod ng El Nino phenomenon. Kabilang sa mga pinakaapektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Abot naman sa 175,000 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado, habang nasa 163,000 hectares ng agricultural land ang napinsala. Sa kapapasok lamang na balita, sunod-sunod na isinugod sa ospital ang ilang guro sa West Central 1 Elementary School sa Dagupan City. Nakaranas daw ng pagkahilo at pananakit ng tiyan ang mga guro matapos na kumain ng fresh lumpia. Ang ilang guro mula sa ibang paaralan at sumasailalim lamang sa seminar. Rumesponde sa lugar ang City Health Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Tuloy naman ang seminar ng mga guro na hindi nakaranas ng pananakit ng tiyan. Hindi pa nagbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang CHO at pamunuan ng paaralan pero kumuha na ang CHO ng sample ng fresh lumpia na isa sa ilalim sa pagsusuri. Benilde Lady Blazers naghahangad ng 3-peat sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Finals. Silipin sa report. Mula noong Season 97, hindi pa natatalo ni isang game ang Benilde Lady Blazers at ang napakahabang winning streak na ito ay nagbunga na ng 2 kampyonato. Ngayong finals ng Season 99, wala pa rin nakakaputol ng kanilang streak. Natalo nila noong linggo sa Finals Game 1 ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament ang Letran Lady Knights. Sa panalong ito, nalalapit na sila sa kanilang pangatlong magkasunod na NCAA Championship. Ngunit para sa kanila, meron pa rin pwedeng ayusin sa kanilang laro. Na kumapit tayo, na veteran tayo, na pagpasok ng mga pinasok natin, nag-deliver sila agad. Kahit service lang yon, kahit receives lang yon, importante yun sa akin. It doesn't, kumbaga, mean na yung palo lang ang contribution ng player, hindi ganun. Lamang na lamang ang Lady Blazers sa championship experience laban sa Lady Knights na matagal bago nakabalik sa finals. Pero hindi pa rin nila minamaliit ang kanilang kalaban. Hindi pa pwedeng complacent, so
Kailangan pukpok ng pukpok. Tapusin na if kaya, tapusin na as early as we can. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa linggo. Simula alas 12 ng tanghali, live sa GTV. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang residente ng Barangay 4 sa Dagupan City inirereklamo ang mga pet owner na nagpapadumi ng kanilang mga aso sa gilid ng kalsada. Narito ang report. Perwisyo raw sa ilang residente ng Barangay 4 Dagupan City ang nagkalat na dumi ng hayop sa kalsada sa lugar, lalo na sa mga naglalakad papasok sa kanilang mga trabaho. Mabaho po eh. Opo, pag na-aksidenteng naapakan, opo, hassle na po eh. Kasi po syempre, papasok ka sa trabaho. Paano po aalisin yun kung sakaling naapakan? Siyempre, pag nakaapak ka, tapos magde-deliver ka ng ngamit, nakakaya naman sa mga customer mo. Ito rin umano ang madalas na idulog sa barangay at tinutugunan ng mga opisyal. May pupo ng aso sa harapan ng bahay nila. Early in the morning, siguro tulog pa yung mga tao, pinapapupo na nila yung mga alaga nilang aso. May pinaskil na karatula sa barangay kaugnay sa pagiging responsible pet owner. May ordinansa rin kaugnay sa aso mo, itali mo. Silang may complain, makipagtulungan din sa amin. Minsan, tingnan naman nila or i-video nila, picturean nila para tayo mismo pupuntahan natin yung may aso. 500 pesos ang multa sa first offense, 1,000 pesos ang multa sa second offense. Samantalang i-impound naman ang aso sa third offense. Regular din ang cleanup drive sa barangay. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Tukoy na ng PNP ang pagkakakilanlan ng 5 persons of interest na umatake sa isang gold trading store sa Itogon, Benguet. Ayon sa Itogon Police, na-recover ang mga motorsiklong ginamit ng mga kawatan na inabandona sa barangay poblasyon. Nakipag-ugnayan na ang PNP sa LTO para maberipika ang papeles ng mga motorsiklo. Sa paunang investigasyon ng PNP, miyembro raw sila ng kilalang robbery hold-up group na nag-ooperate sa Cordillera. Bahagyang lumakas ang bagyong Aghon habang binabagtas ang northwestward papalapit ng Eastern Visayas. Habang Northern at Central Luzon makakaranas ng maulang panahon dahil sa thunderstorms. Narito ang report. Bahagyang lumakas ang bagyong Aghon habang patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng bagyong Aghon sa layong 135 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi ng Samar at Leyte Provinces at Caraga Region. Sa latest forecast track, inaasahang patuloy itong kikilos pa west-northwest o northwestward sa mga susunod na oras hanggang lumapit sa Eastern Visayas kung saan ito posibleng maglandfall. Habang kumikilos sa loob ng PAR, lalakas pa ang bagyo at maaring umabot sa tropical storm o typhoon category. Sa datos ng Metro Weather, halos buong Northern at Central Luzon ang makakaranas ng maulang panahon dahil sa thunderstorms. May malalakas na ulan lalo sa Abra, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo sa Bicol Region, Visayas at Mindanao na kasalukuyang nakakaramdam ng epekto ng bagyong Aghon. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Samantala, mga sakit na nakukuha sa maruming tubig, malatrangkasong sintomas at iba pa posibleng mausong sakit sa tag-ulan. Tutukan sa ulat ni CJ Torida. Sa alitan na naman ang init-lamig ngayon habang tila nagtra-transition ng tag-init sa tag-ulan. Wild weather ba? Tila wild din daw ang mga sakit na posibleng mauso sa mga susunod na araw, lalo pag tag-ulan na talaga. W para sa waterborne diseases o mga sakit na maaring makuha sa pag-inom ng kontaminadong tubig dahil sa mga pagbaha.
ay para sa influenza-like o malatrangkasong mga sintomas tulad ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. Bakit dumadami ang nagsisipon, nagsusore throat? Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon ng ating lalamunan. Naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. Huwag din daw kalimutan ng L o leptospirosis dahil sa mga pagbaha at ang dengue at iba pang sakit na dala ng mga lamok tulad ng Zika at chikungunya. Pag medyo malamig, maraming tubig, kung saan namumugad itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue. Bukod sa wild diseases, binabantayan din ang tumataas na kaso ng COVID-19 dahil posibleng humina na ang bisa ng mga tinanggap na COVID-19 vaccines noong pandemya. Ito rin ang tinitingnang dahilan ng Ministry of Health ng Singapore sa biglang lobo ng mga kaso roon, kaya muling pinaiigting ang kanilang pagbabakuna. May mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if you are vaccinated. Dahil bibisita muli si Pangulong Bongbong Marcos, pinapayuhan siya ng Health Secretary Ted na mag-ingat sa mga lugar na maraming tao. Sa Pilipinas naman, may anunsyo nitong Lunes ang Makati Medical Center kaugnay ng dagdag COVID beds dahil sa bagyang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Bagamat malayo raw ito sa bilang noong kasagsagan ng pandemya. Sa buong bansa, mababa ang hospital utilization rate ayon sa Health Department. Pero pinag-iingat ang mga vulnerable o yung mga nakatatanda at may ibang malubhang sakit. No requirement for border control, no requirement for mandatory masks, no requirement for additional vaccination. But we're monitoring the cases. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan sinimulan ng magtanim ng palay sa kabila ng kakulangan ng patubig. Sundan sa report. Sinabayan na ng ilang magsasakang naranasang pag-ulan para magsabog tanim ng palay sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Hybrid seeds ang gamit ng magsasakang si Oscar, kaya mabubuhay raw ito kahit maantala ang patubig. Kahit walang patubig, magtatanong kami itong binili namin iba ngayon. Para naman sa mga gumagamit ng ordinaryong binhi, kinakailangan nila ang patubig bago magsimulang magtanim. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inagahan ng mga magsasaka magtanim para abutan pa ang mataas na presyuhan ng palay na nasa 30 pesos per kilo. Mas malalawak na taniman ang inaasahang matatamnan ngayong first cropping season sa kabila ng nararanasang El Nino. Inaasahan kasi ang mas madalas na pag-ulan sa Hunyo at Hulyo na tamang-tama para sa pagpapalakas ng produksyon ng palay. Mostly nag-detect ng risk yung mga iba magtanim. Kaya maraming interesado magtanim itong taon na ito dahil kumikita yung mga farmers. So we expect na mas malawak yung tatamnan itong cropping season. May sapat pa naman daw na supply ng bigas sa ngayon at wala pang namomonitor na pagtaas ng presyo. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Tinututukan ngayon ng Market Division ng Vigan City ang mga pasaway na ambulant vendor sa lungsod. May pumwesto pa sa tabi ng kakanin section na dayo raw sa lungsod. Madalas daw mga naglalako ng isda at gulay na pumupwesto sa mga hallway ang nasisita. Inireklamo kasi sila ng mga legal na nagbebenta na nagbabayad ng renta. Naglagay na rin ng mga karatula at barikada sa hallway na nagbabawal sa mga ambulant vendor. 1,000 piso naman ang penalty ng mga mahuhuling ambulant vendor. Ilang magsasaka sa Ilocos Norte na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad nabigyan ng tulong pinansyal. Narito ang report. 30 magsasaka mula sa Bacara, Paway, San Nicolas, Sarat at Lawag City ang nabiyaan ng tulong pinansyal mula sa programang Forest Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pakikipagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Mahigit 200,000 piso ang kabuuan ng tulong pinansyal na ibinahagi sa mga magsasaka na naapektuhan sa mga nagdaang kalamidad. Layo ng programa na matiyak na lahat ng mga magsasaka sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement People's Organization na ang kanilang pananim ay may insurance sakaling mapinsala ang mga ito ng bagyo at iba pang kalamidad. Agaw pansin naman ang kakaibang display sa Crop Insurance Caravan sa Lawag City. Sa halip kasi na bulaklak, mga gulay ang ginawang palamuti sa kanilang display. Gaya ng tore ng halaman,
pinalamutian ng kamatis, talong, ampalaya at sitaw. Gulay rin ang inilagay sa flower vase na gawa sa sombrero. Mga gulay ang ginamit na display para ipakita ang masaganang ani ng ilang magsasaka kahit paapektado ng tagtuyot. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.